Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action-adventure film na tinatawag na Fountain of Youth. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Ernie Zuniega, CJ Amogues, Johare Coseri, John Kevin Calios, Lion Jade Lope, Meljun Bahaw, at James Munoz from Sampaloc, Manila. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa Thailand, makikitang sakay ng scooter si archaeologist na si Lok habang binabagtas ang mataong kalsada. Hindi niya pinapansin ang sunod-sunod na tawag mula kay Kasem. Ilang sandali pa, pinalibutan siya ng mga sasakyan. Si Kasem ang leader nila at galit na galit, hinihingi niyang isauli ni Lok ang tubo na may lamang ninakaw na painting na pagmamay-ari ng kanyang boss. Isa sa mga lalaki ay naglabas ng baril, kaya kunwari sumunod si Lok at nagsabing hihinto siya. Pero bigla siyang huminto ng mabilis, dahilan para makalusot siya sa gilid at dumaan sa masikip na kalsada para makatakas. Nagsimula ang habulan. Dahil sa mabilis na reflexes ni Lok, nagsalpukan ang mga sasakyang humahabol sa kanya sa kasagsagan ng trapiko. Lumiko siya papunta sa mataong palengke kung saan hindi siya masundan ng mga kotse, isang biker na lang ang natirang humahabol sa kanya. Umabot sila sa isang masikip na gusali ng apartment at doon bumangga ang biker dahil sa liit ng espasyo. Bumaba ng hagdan si Lok at lumabas ng gusali pero hinarang siya ng sasakyan ni Kasem. Nabangga siya at natambo sa scooter, pero dahil sa dami ng tao, nagkaroon siya ng pagkakataong gumapang palayo ng hindi napapansin. Para paalisan ang mga tao, nagpaputok sa ere si Kasem at sinugod siya ng mga tauhan nito. Kahit masakit ang kanyang binti, pilit pa ring tumakbo si Lok sa makikitid na eskinita habang may putukan sa paligid. Tinawagan niya ang kanyang mga kasama para sabihing hindi siya aabot sa flight. Sinabihan siya ng mga ito na mag-train na lang siya. Tumakbo siya ulit sa isa pang palengke at kinuha ang kariton ng isang tindero ng pagkain. Habang hinahabol siya ulit ni Kasem gamit ang kotse, tinanggal ni Lok ang pagkakakabit ng kariton kaya bumangga ito sa kotse ni Kasem. Nagliyab ang windshield nito at nawalan siya ng kontrol sa sasakyan hanggang sa sumalpok sa trapiko. Sakto namang dumating ang mga pulis at pinalibutan siya. Si Lok naman ay nakatakas ng walang galos. Sa train station, tumalon siya mula sa scooter niya at halos hindi umabot sa gumagalaw na tren. Kinagabihan, nakatulog siya sa kanyang upuan at nanaginip na nagnanakaw ng gintong maskara mula sa isang sinaunang templo. Pagkagising niya, may babaeng nakaupo sa harap niya, si Esme. Ipinakilala ni Esme ang sarili bilang isang taong kumukuha ng mga bihirang painting, at sinabi niyang ang mga lalaking nakapaligid sa kanila ay mga tauhan niya. Nang hindi ibigay ni Lok ang painting, naglabas ng kutsilyo si Esme habang hinawakan siya ng isa sa mga guns mula sa likod. Pilit na kinuha ni Esme ang tubo sa kanya at sinipa siya nang hindi siya bumitaw, pero nahawakan ni Lok ang braso niya. Nakawala si Esme sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang jacket. Kumuha si Lok ng plato sa kalapit na mesa at binasag ito sa ulo ng tauhan, sabay siniko at pinalaya ang sarili. Sinugod niya si Esme at sinipa ang isa pang gun, pero agad siyang nabaligtad ni Esme at naitulak siya palayo. Habang papalayo si Esme, sinugod ulit siya ni Lok at naglaban sila habang hawak niya ang kutsilyo. Sa gitna ng pagbuno, naputol ang strap ng tubo. Hawak ng dalawa ang magkabilang dulo, at sa gitna ng kaguluhan, natapon ang kutsilyo. Hinatak ni Lok ang tubo at napalipad si Esme papasok sa banyo ng tren, isinara niya agad ang pinto. Pagkatapos nito, umakyat si Lok sa bubong ng tren habang hinihintay dumaan sa tapat ng water tower. Tumalon siya pero hindi niya nahawakan ang railing, nahulog siya at bumagsak sa bubong ng isang barong-barong. Bagamat bagbog at sugatan, agad niyang tinawagan ang kanyang mga kasama at pinasundo ang sarili. Samantala sa London, makikitang nagkikita si Charlotte, ang kapatid ni Lok, kasama ang kanyang dating asawang si Harold at ang abogado nito. Gusto ni Harold na makuha ang buong kustodiya ng anak nila, kaya naman labis ang galit ni Charlotte. Maya-maya, sa museum kung saan siya nagtatrabaho, nagulat si Charlotte nang makita si Lok na parang walang nangyari habang hinihintay siya. Sabi ni Lok, dumalaw lang siya, pero halatang may iba itong pakay. Bihira silang magkita at kitang-kita sa kilos ni Lok na may problema ito. Niyaya siya ni Lok na sumama sa panibagong adventure, gaya ng mga pinagsamahan nila noon kasama ang kanilang ama. Pero pinaalala ni Charlotte na isa na siyang ina at kailangan niya ng matatag na buhay bilang creator. Para ilihis ang usapan, itinuro ni Lok ang tila sira sa isang painting. Habang abala si Charlotte sa pagsusuri nito, palihim na inalis ni Lok ang ibang painting sa pader.
biglang tumunog ang alarm ng museum at nagsimula na itong mag-lockdown. Hinabol ni Charlotte si Luke palabas at hiningi ang painting. Sabi ni Luke, isasauli niya ito kung sasakay si Charlotte sa kotse. Agad siyang umarangkada at sumingit-singit sa makikitid na kalye ng London habang hinahabol ng mga pulis. Kalaunan, ipinasok niya ang kotse sa likod ng truck na minamaneho ng mga kasamahan niyang sina Murphy at Deb. Nakilala ni Charlotte ang dalawa, dating kasama ng kanilang ama. Habang nagtatalo sina Luke at Charlotte tungkol sa mga desisyon niya sa buhay, sinuri ni Murphy ang painting at napagtanto nilang mali ang nakuha nila. Kalmadong sinabi ni Luke na pwede namang isauli ito. Pero bigla niya siyang sinprayan ng pampatulog at nawalan ng malay si Charlotte. Nagising siya mag-isa sa isang upuang bakal sa parke. Agad siyang bumalik sa museum kung saan iniimbestigahan na ni Inspector Jamal ang insidente. Pinaghihinalaan siya nitong kasabwat sa pagnanakaw. Habang nagtatalo sila, nadiskubre nilang naibalik na pala ang painting sa dati nitong pwesto. Pagkatapos ng trabaho, sinubukan ni Charlotte kunin ang anak niyang si Thomas, pero hindi pumayag si Harold. Ginamit nito ang kasong kinakaharap niya para ipagkait ang bata. Galit na galit siyang hinarap si Luke na ngayon ay kasama na si Owen, isang mayamang lalaki. Ipinaliwanag ni Owen na may sakit siyang cancer at inupahan niya ang team para hanapin ang Fountain of Youth, ang tanging pag-asang makaligtas siya. Hindi naniniwala si Charlotte at sinabi niyang alamat lang ito. Pero pinanto ni Luke na halos lahat ng kultura sa mundo ay may bersyon ng fountain. Hindi raw ito maaaring simpleng tsamba lang. Ipinaalala niyang ayon sa alamat, ang lokasyon ng fountain ay tinago ng Diyos sa sangkatauhan. Naniniwala ang team na ang mahahalagang impormasyon ay ipinamana sa ilang piling pamilya na kilala bilang mga tagapangalaga ng daan, mga guardians na inatas ang itago ang lihim. Pinaghihinalaan ni Luke na isa si Esme sa kanila. Noong 1600s, 6 na artists ang nagkasundo na ay lahad ang lokasyon ng fountain sa pamamagitan ng mga painting. Ang mga painting na ito ang kinukuha ngayon ni Luke mula sa iba't ibang bansa. Bawat isa ay may nakatagong Latin signature na nagsasabing, 6 and 1, 6 na painting na magdadala sa iisang landas. May mga kakaibang letra rin sa bawat isa pero hindi pa nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin. Napagtanto ni Charlotte na mali ang Rembrandt na nakuha nila at kinompronta ang grupo. Alam niyang gusto nila ang tulong niya para matuntan ang tunay na painting. Ayaw niya sana dahil sa anak niya, pero inalok siya ni Owen ng tulong gamit ang kanyang mga abogadong makapangyarihan. Kapalit nito, sinabi ni Charlotte na imbestigahan nila ang pamilya Vanderbilt. Kinagabihan, nagbabasa si Luke tungkol sa mga Vanderbilt sa isang kafe nang biglang dumating si Esme. Binalaan siya nitong itigil ang paghahanap kung hindi ay isa-isahin niyang patayin ang buong team. Kinabukasan, dumalo si Luke sa piano recital ni Thomas at sinabing nahanap na niya ang tunay na painting. Sa dami ng palitan nila ni Charlotte, napapayag niya itong sumama para kunin ito. Maya-maya, sakay na ang buong grupo sa isang barko malapit sa baybayin ng Ireland para hanapin ang lumubog na cruise ship kung saan huling nakita ang painting. Gumamit sila ng espesyal na drone para putulin ang bahagi ng barko kung saan naroon ang first-class storage. Naglagay din sila ng flotation tank para maiahon ito sa ibabaw. Pag-ahon ng bahagi ng barko, pumasok sina Luke at Charlotte, at ginabayan sila ni Charlotte gamit ang lumang mapa. Samantala, may napansin ang grupo sa radar pero hindi nila matawagan si Luke. Isang helicopter ang dumating at ibinaba sina Esme at ang kanyang armadong grupo sa barko. Sa loob, uminom si Charlotte ng lumang alak mula sa cabinet habang si Luke naman ay gumamit ng blowtorch para buksan ang isang closet na may pangalang Vanderbilt. Sa loob nito, nakita niya ang isang anti-gunk kahon na naglalaman ng nawawalang painting. Nag-toast ang magkapatid bilang selebrasyon. Sinubukan pa ni Luke na isama ang ilang alahas pero pinagalitan siya ni Charlotte, hindi raw sila magnanakaw ng libingan. Habang humihina na ang flotation tank, kaunti na lang ang oras nila. Habang papalabas, hinarang sila ni Esme at ng armadong grupo niya. Kahit nahado sa bilang, lumaban ang magkapatid. Sa gitna ng putukan, nahulog ang bag na may laman na painting. Dahil sa sunod-sunod na putok, hindi rin nakuha ni Esme ang painting. Tumalbog ang mga bala sa bakal ng barko, maging ang helicopter ay tinamaan. Sa kasamaang palad, tinamaan din ang mga tangke at nagsimulang lumubog ang barko. Nadulas si Luke sa tumataas na tubig at tinutukan siya ng baril ng isa sa mga tauhan ni Esme. Biglang binasag ni Charlotte ang isang upuan sa ulo ng lalaki kaya nakabangon si Luke at tinangkang kunin ang painting. Pero bigla siyang napatigil nang makita si Esme na hawak si Charlotte bilang bihag. Dahil sobrang sira na ang helicopter, napilitan itong umalis habang ang barko ay tuluyang lumulubog. Sinubukang kausapin ni Luke si Esme,
umaasang hindi nito sasaktan ang kapatid niya. Biglang yumanig ang buong barko, ginamit ni Charlotte ang pagkakataon para suntukin si Esme at itulak ito mula sa balkonaheng bumagsak sa dagat. Habang nagtatangkang tumakas, tinamaan sila ng dambuhalang alon at napahiwalay. Nahulog si Luke sa tubig at ang binti niya ay nasabit sa lambat. Tumalon si Charlotte para iligtas siya. Pinalaya niya ang binti ni Luke at sabay silang lumangoy paakyat sa ibabaw ng tubig, kung saan hinihintay sila ng kanilang team at agad silang isinakay sa bangka. Pagbalik nila sa London, sinabi ni Harold kay Charlotte na lilipat na siya ng trabaho sa Japan at gusto niyang si Charlotte na ang mag-alaga kay Thomas. Nang mabanggit ni Harold ang bagong employer niya, napagtanto ni Charlotte na si Owen ang nag-ayos ng lahat para muling mapalapit siya sa anak niya. Maya-maya, bumalik si Charlotte sa team para suriin ang mga lihim na letre gamit ang bagong painting na nakuha. Nabuo ang salitang Wicked, at base sa clue na 6 and 1, napagtanto nilang tinutukoy nito ang Wicked Bible. Isa itong sikat na misprint ng King James Bible noong 1631 na nagkamaling ilathala ng "Thou shalt commit adultery", hindi sinama ang salitang "not". Nag-isip ang grupo kung sinadya ba talaga ang pagkakamaling iyon, baka ito ay isang lihim na palatandaan para sa mga Bibliyang may clue tungkol sa lokasyon ng fountain. Halos lahat ng kopya nito ay sinunog maliban sa isa. Biglang dumating si Inspector Jemol kasama ang mga pulis para arestuhin ang magkapatid. Pero bago pa sila makakilos, sumugod si Kasem at ang mga tauhan niya, sabay tutok ng baril sa lahat. Nag-alok si Luke ng kasunduan, pwede siyang isama ni Kasem pati na lahat ng paintings, basta pakawalan ang buong team. Pumayag si Kasem, at agad na umalis si Charlotte kasama ang iba. Nagkunwaring kukunin ni Luke ang paintings pero nagpatugtog siya ng malakas na musika at nagtago sa ilalim ng mesa. Dahil dito, nakaporma ang mga pulis at nagsimula ang matinding sagupaan. Nagpalitan ng putok at tinamaan ng bala ang kotse ni Luke. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas siya sa likod at sumakay sa bangka kasama ang team. Natapos din ang labanan at nanag ang mga pulis. Sa bandang huli, sinilip ni Jemol ang computer at nakita niya ang quote mula sa Wicked Bible. Ilang araw ang lumipas, nasa disyerto na si Luke at nakatayo sa harap ng isang basong may kuminang na likido. Uminom siya at biglang nakita niyang mabilis na tumanda sina Charlotte at Thomas sa harap niya. Isang mahiwagang tinig ang nagsabi, "Don't drink." Nabitawan ni Luke ang baso, nabasag ito, at bigla siyang nagising. Nasa eroplano na pala sila. Lumilipad sila patungong Austria para hanapin ang huling natitirang kopya ng Wicked Bible, at kasama na nila ngayon si Thomas sa biyahe. Pagdating sa Austrian National Library, sina Luke, Charlotte, at Deborah ay pinayagang pumasok sa restricted section dahil sa malaking donasyong ibinigay ni Owen. Habang si Owen naman ay kasamang kumakain ni Thomas sa isang mamahaling kainan at sinasagot ang lahat ng tanong ng bata tungkol sa marangyang buhay. Sa isang lihim na silid, sinuri ng tatlo ang Bibliyang tinutukoy at sinabi ng librarian na may isa pa itong misprint, na may kabastusan sa loob ng teksto. Sa labas, si Murphy ang nagbabantay at nakita niyang paparating si Esme kasama ang mga tauhan nito. Agad siyang nagbigay ng babala. Lumabas si Luke para harapin siya. Matapos ang tensyon na doon nilang sagutan, nagsimula ang santukan. Ginamit nila ang mga bookshelf at kasangkapan bilang armas. Nang sumugod ang isa sa mga tauhan ni Esme, mabilis itong pinabagsak ni Luke. Tinutukan siya ni Esme ng baril pero agad niya itong nadisarmahan. Pinalitan ni Esme ang taktika. Tinali siya gamit ang lubid at sinimulang sakalin habang tinatapakan ito para mas higpitan. Tinulak siya ni Luke, dahilan para mabitawan siya at tumilapon palawit sa isang chandelier. Sa loob ng lihim na silid, sinabi ni Murphy sa team na lahat ng daan palabas ay sarado na. Oras na para sa Plan B. Pinatulog nila ang librarian gamit ang knockout spray at ninakaw ang Biblia. Naglagay si Deb ng maliit na bomba at pinasabog ang sahig para makatakas sila sa mga sewer. Habang sila'y tumatakas, sinubukan ng mga tauhan ni Esme na dukutin si Owen, pero mabilis niyang pinabagsak ang mga ito, nang hindi man lang nasaktan si Thomas. Kinagabihan, dumating si Jemol sa library at sinimulang subaybayan ang kilos ni Luke. Sa hotel, inaral ng team ang Bibliyang nakuha nila at napansin ang isang pattern ng paulit-ulit na mga numero sa gilid, lahat mula 1 to 7. Hindi nila ito ma-decode hanggang sa nagpasyang umalis si Charlotte dahil sa takot na madamay si Thomas matapos ang nangyaring pag-atake. Habang papalayo, napaisip si Thomas at sinabi niya na baka maling paraan ang ginagawa nila. Binalikan nila ang team at ipinaliwanag niya, hindi literal na numero ang ibig sabihin ng pattern kundi mga musical notes.
Tinugtog niya ang melody base sa pattern at sa mabilis na online search, nalaman nilang ang pamagat ng awitin ay Water in the Desert. Napakatanda na ng kantang ito at hindi alam ang pinagmulan pero nagbibigay ito ng parangal sa 7 Wonders of the Ancient World. Ipinatong nila ang mapa ng 7 Wonders sa path mula sa mga painting, lahat tumugma maliban sa Pyramids of Giza. Ibig sabihin, naroon nakatago ang fountain. Nagplano na silang tumungo ng Egypt at pinayag si Charlotte ni Owen na sumama kapalit ng dagdag na seguridad. Kinagabihan, napanaginipan ulit ni Locke ang maskara, pero sa panaginip na ito, may isang anino ang humawak sa buhangin at kumalat ang itim na likido na tila sumisira sa katawan ni Locke. Bigla siyang nagising. Nasa tabi niya si Charlotte, at tinanong siya kung gaano ba talaga karami ang alam niya tungkol kay Owen. Pinaglalaban ni Locke na mabuting tao si Owen, pero nag-aalala si Charlotte, baka raw balak nitong ibenta ang fountain para kumita. Samantala sa Vatican, binigyan ng pinuno ng mga tagapangalaga si Esme ng isang espesyal na susi. Ang misyon niya, siguraduhin na walang sino man ang makainom mula sa fountain. Maya-maya, dumating na ang grupo sa Egypt. Ipinakita ni Locke kay Thomas ang advanced scans ng mga pyramid na nagpapakita ng mga lihim na silid na hindi pa naa-access noon. Habang nasa site, napansin ni Charlotte ang mga security na may dalang napakaraming bag, kaya nagsimula siyang maghinala. Isang kilalang propesor ang nagbigay sa kanila ng tour, pero inamin niyang hindi niya alam kung paano makapasok sa mga lihim na chamber. Naiinis na si Owen at iniutos na agad simulan ang paghuhukay. Lumabas na ang laman ng mga bag, mga tools pala. Tumutol ang propesor at sinabing delikado itong makasira ng isang napakahalagang monumento, pero pinalayas siya ng mga tao ni Owen. Pumalag din si Charlotte pero biglang nagiba ang tono ni Owen, mula kalmado naging malamig at mapanganib. Dumating si Jamal at humiling na makapasok pero hinarang siya ng mga gwardiya. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik siya na may kasamang convoy ng mga pulis. Biglang nagpaputok ng armas ang mga gwardiya ni Owen, sabay hagis ng mga pampasabog. Nagkaputukan at nagsimula ng magtaguan at gumanti ang mga pulis. Sa di kalayuan, tahimik na nanonood si Esme habang naghihintay. Samantala, natagpuan ng team ang isang lihim na daanan at nakapasok sa isang espesyal na chamber. Sa loob, may isang napakalaking istruktura na kailangang igalaw, pero masyado itong mabigat. Ipinatawag ni Owen ang mga tools, at laking gulat ni Charlotte nang makita niyang may mga dalaring baril ang mga ito. Hindi rin gumana ang mga gamit, kaya inutusan ni Owen na pasabugan na lang ito. Tumutol sina Locke at Charlotte. Habang nagtatalo ang mga matatanda, nakakita si Thomas ng isang sinaunang instrumento at nagsimulang tumugtog. Kumalat ang tunog sa mga tubo sa paligid ng chamber at biglang humandar ang estruktura. Tumama si Charlotte sa isang gang, at humanig ang buong silid. Bumuo ng pattern ang buhangin sa ibabaw ng estruktura at biglang gumaan ito, kaya nitong igalaw ni Charlotte gamit lang ang isang kamay. Nabuksan ang isang lihim na elevator. Sumakay ang grupo sa platform at nagsimulang bumaba. Sa labas, napagtanto ni na Murphy at Deb na sobra na ang ginagawa ng security team. Palihim silang sumugod sa likuran at pinabagsak ang ilang gwardiya. Pero tinamaan si Deb sa braso kaya agad siyang tinulungan ni Murphy. Habang papatayin na sila ng isa pang gwardiya, sumugod si Esme at pinabagsak ang mga kalaban. Lumaban siya habang ginagamit ang katawan ng isang tauhan bilang panangga. Dahil dito, tuluyang natalo ang mga gwardiya. Nagkaayos sina Jamal at Esme, at sabay silang pumasok sa pyramid para tulungan ang team. Huminto ang elevator at bigla silang nahulog sa isang corridor na may kakaiba at palaisipang mga ukit. Napadpad sila sa isang dead end na may ukit ng Tree of Life. Kumuha si Charlotte ng isang piraso ng amber mula sa estatwa ni Nornet at isinaksak ito sa carving. Bumukas ang pader at lumitaw ang isa pang silid, pero mataas ang pwesto nito. Hinawakan ni Locke ang isang hiyas mula sa malapit na sculpture, at biglang lumitaw ang mga hagdan mula sa dingding. Dahan-dahan silang bumaba. Maya-maya, may maliit na butas na bumukas, may isa pang hagdan pababa sa panibagong chamber. Sa gitna nito ay isang mababaw na lawa, ang Fountain of Youth. Pinaalala ni Charlotte ang mga babala sa mga inscription, ang mga hindi karapat-dapat ay isusumpa, hindi pagpapalain. Inutos ni Owen kay Locke na siya ang unang uminom, pero bigla itong naging agresibo. Nagtaka si Charlotte at kinomprante siya, tama ang hinala niya, hindi talaga mamatay si Owen. Sa malamig at nakakatakot na tinig, inamin ni Owen na pakay lang talaga niya ay ibenta ang fountain. Binaril niya si Locke sa braso para piliting lumapit sa tubig. Nang mahawakan ni Locke ang fountain, nagsimulang gumalaw ang tubig at bumuo ng isang totoong fountain.
Tumulo ang dugo mula sa kanyang sugat at bigla siyang inangat ng tubig sa ere. Nagliwanag ang mga kamay niya at nakita niya ang mas batang bersyon ng sarili niya. Habang naghahanda siyang uminom, nagkaroon siya ng pangitain, sina Charlotte at Thomas, mabilis na tumatanda. Dahil dito, pinili ni Luke na protektahan sila. Binuksan niya ang kanyang mga kamay, tumugon ang tubig, hinilom ang kanyang sugat at ibinaba siya ng dahan-dahan. Galit na galit si Owen, sinubukang barilin muli si Luke pero pinrotektahan siya ng tubig. Hindi pa rin tumigil si Owen at tinulo niya ang sariling dugo sa fountain. Habang nilalamon siya ng tubig, ginamit ni Esme ang espesyal na susi sa isang lihim na mekanismo. Naalala niya ang babala ng leader, kung ang iinom ay may busilak na puso, bibigyan siya ng walang hanggang kabataan kapalit ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero kung makasarili, sisingilan siya ng fountain gamit ang sarili niyang buhay. Uminom si Owen at agad siyang nagsimulang tumanda ng mabilis, napapahiyaw sa matinding sakit habang galit na nagre-react ang tubig sa kasakiman niya. Pumalo si Esme sa bagong gang at nagsimulang gumuho ang buong silid. Nagsara ang mga pinto at unti-unting naglaho ang butas sa sahig. Nagmadali ang grupo sa pag-akyat habang iniiwan si Owen na nalunod sa isinumpang tubig. Habang tumatakas, nadulas ang bodyguard ni Owen at nahulog sa kamatayan. Muntik na ring madapa si Luke pero tinulungan siya ni Esme. Patuloy na gumuho ang mga daanan at kinailangan nilang sumingit sa mga sikip at nakamamatay na hadlang para makalabas ng buhay. Paglabas nila, inamin na rin ni Jamal na si Owen ang tunay na utak sa likod ng lahat. Humanga si Esme sa katapatan ni Luke, hinalikan siya sa pisngi at nagpaalam. Masaya ang magkapatid sa bagong adventure, at ngumiti si Thomas sabay sabing, may idea na ako para sa susunod. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.